Update sa siling panigang natin mga ka-agri. Ito yung panigang o sili na inispirahan nating Telluride saka yung Cartap. Sa tingin ko masyado pang maaga para i-update mga ka-agri, pero nag-request itong si ka-agri. Ayan, kaya kahit medyo busy tayo sa may ginagawa natin sa dryer, pinuntahan natin tong sili natin para i-update para kay ka-agri. Ayan. Kahit pa paano naman, may naglalabas naman siya ng magandang dahon. Ayan o, kulot siya, tapos may dahon na siyang maganda. Yan yung yellow green na yan. Lahat ng yellow green na makikita natin, siya na yan, yung lumalabas na magandang dahon. Napansin ko sa Telluride mga ka-agri, pagugulangin niya yung unang dahon bago niya bago niya maglabas siya ng bagong dahon. Ayan o, medyo pagugulangin niya yung mga dati niyang dahon. Hindi ko alam kung ilalaglag niya yan o ano, pero sa tingin ko naman okay naman. At itong kagandahan sa Mahika mga ka-agri, kahit na kulot siya, tuloy-tuloy yung pagbibigay niya ng bunga. Ayan. Magpipitas nga pala rito mga ka-agri sa may siling panigang natin, saka sa Sultan. Ayun, puntahan din natin yung Sultan para ma-update din kayo mga ka-agri. Pero yung iba may mga malalang tama. Ayun o, pero kahit papano naman, naglalabas na siya ng magandang kuan, yung suwe. Ayun o, may magandang dahon na siya. Ito, may magandang dahon na siyang lumalabas. Bali, magpapataba muna pala tayo rito mga ka-agri. Pagkayari nilang magpitas bukas, mag-uupa na ako ng magpapataba kasi hindi na natin maharap. Kaya bukas pagpitas mga ka-agri, magkakaroon to ng benta. So magkakaroon ng pera to. Kaya kayang-kaya na nating mag-upa rito bukas ng magpapataba. So hindi muna sprayer mga ka-agri kasi baka mahirapan baka hindi sanay yung upahan nating mag-sprayer ay magdilig ng sprayer, kaya timba-timba na lang muna. So sa tingin ko mag-uupa ako rito ng 4 hanggang 5 tao mga ka-agri para lang mapatabaan lahat to bukas kahit kalahating araw. Sila na munang bahala. Ipapaturo ko na lang sa kapatid ko siguro mga ka-agri kung paano yung magiging timpla nila, saka sila na muna yung bahalang mag-asikaso rito. Ito mga ka-agri oh, yung sinasabi ko, yung Mahika, kahit na kulot nga siya, tuloy-tuloy yung bigay niya ng bunga. Ayun oh. Kung sa mga nakapagtanim na ng Mahika, itong panigang na to, tuloy-tuloy talaga yung bunga niya. Hindi siya pumapalya. Ayun oh. Marami pa rin siyang magbigay ng bunga. Pero kahit pa paano mga ka-agri, may nakita akong development nga. Hindi muna tayo nagpapakuan mga ka-agri, nagpapadamo. Ayan, kaya kung nakita nyo medyo madamo talaga, masukal. Hinahayaan ko muna mga ka-agri na mag-recover. Papatabaan yan, tapos pababayaan muna ng konti. Pero hindi naman talaga natin pabayaan mga ka-agri. May damo na kasi siya. So pagka ganyang may ginagamot tayo na sakit sa insekto mga ka-agri, huwag tayong gasak ng gasak. Yung iba kasi excited, libot ng libot. Ayan, libot ng libot dyan sa may tanim. Hindi nyo alam mga ka-agri, habang naglilibot kayo dyan, kinakalat nyo yung sakit saka yung insekto. Halimbawa may mites nadikit sa may ganito nyo, kasi dumaan kayo dyan sa may gitna nyan, dumikit dito. So yung mites dyan na meron pang natira, maikakalat-kalat nyo ngayon kasi libot kayo ng libot. So pagka ganyan mga ka-agri, dapat hindi nyo muna siya nililibot. Iwasan yung gumawa ng activity dyan sa may kuwan ninyo, sa may sili. Tapos kung mapapansin nyo mga ka-agri, kung nagkaroon na kayo ng sili nung mga nakaraan, tapos pinabayaan ninyo, kung kailan pinabayaan ninyo saka gumaganda yung dahon, so yun sinasabi ko mga ka-agri. Yung paglilibot kasi, yung paglilibot ninyo, yung mga activity nyo dyan sa sili na yan,
yun ang nagkakalat ng virus ngayon mga ka-agri, ng mga minsan mga insekto na maliliit na hindi nyo nakikita. Kaya iwasan ninyo. Pag may kinukure kayong ganyan, ay katulad yan madamo, madali namang alisin yung damo na yan mga ka-agri. Kaya lang, yun nga, mas mahirap na apulahin o pagbaguhin yung sili natin. Kahit anong gamot ang gamitin natin, kung ilibot naman kayo ng libot dyan, wala rin mga ka-agri. Bali, maikakalat-kalat nyo rin. Kaya iwasan ninyo kung maaari. Hanggat maaari, huwag kayong maglibot. Kung wala naman kayong importanteng gagawin dyan, huwag nyong libutin. Huwag nyong puntahan sa gitna. Sa gilid siguro pwede, pero kung maaari, huwag nyong gasak-gasakin. Yan, ito yung update sa siling panigang natin. Pipitas nga pala sila ngayon muna mga ka-agri. Tapos bukas, upahan ko na yung tao na magukan dito. Magpapataba. So, matagal na kasing walang abono to mga ka-agri. Siguro mga nasa 2 weeks na. Kaya naman medyo matagal na rin siyang mag-recover. Kasi wala na rin siyang kinakain dyan sa may puno. Kaya mabagal yung pagbigay niya ng talbos na maganda. Pero masyado pa naman sigurong maaga mga ka-agri. 3 days pa lang. So hindi naman ganun basta-basta magbabago yung dahon. O hindi naman siya ganun basta-basta maglalabas ng talbos. Kaya siguro mga 2 weeks ganyan. Doon na natin talaga makikita yung development. Kaya siguro dahil busy nga ako, doon ko na i-update yung gagawin natin o yung update ng sili natin kung ano nga talaga yung nakita. Kaya pasensya na kayo mga ka-agri sa mga naghihintay o tumututok, sumusubaybay sa may vlog ko. Pasensya na kayo kung minsan hindi na ako nakakapag-update kasi nga sobrang busy. Hindi na ako napupunta o nauwi dito. So ayan. Pero ito na nga yung update. Ayan. Ito, kung mapansin nyo, kulot siya. May sign na siya ng pangungulot. Tapos ayan, maganda na yung nagiging dahon niya. O ito, kulot siyang ganyan. Ito kuan lang to dati yung talbos. Pero naglalabas na siya ng ayan, mas magandang dahon. So ito lang mga ka-agri yung update. Saka papaabonohan ko siya para kahit na ganyan, kahit na kulot siya, may kulot na dahon, yun nga, maglalabas siya mabilis siyang maglabas ng dahon na panibago. Ikalawa, etong mga bagong bunga na to. Yan, yung mga bagong bunga na yan. Kuan siya, masuportahan, kumbaga hindi siya lumiko. Ito, tingnan nyo, sign na talaga ng kulang ng abono. Paliko na siya. Ayun, lumiliko. Ito mga nauna, tingnan nyo, unat. Kasi nga, kumpleto pa siya nun sa abono. Tapos yung sumunod, ayun, yung sumunod sa kanya, paliko na. Kasi nga, kulang na siya sa abono. Kaya, ito na. Kailangan nating paabonohan. Ito naman yung sultan natin mga ka-agri. Ito. Ayan. Kitang-kita na yung mga bunga nila. Oh. Bali, magpapapitas din tayo ng sultan ngayon mga ka-agri. Ayan. So, sa sultan naman, mas kulot itong sultan kasi mga ka-agri. Kaya, siguro mas mahihirapan tayo rito. Kasi ang sultan kasi mga ka-agri, mas malalaki yung dahon kaysa dun sa panigang. Pero kahit pa paano naman mga ka-agri, naglalabas na siya rin siya ng bulaklak, ng dahon na maganda. Pero sabi ko nga, masyado pang maaga, huwag tayo masyadong excited mga ka-agri. Ito, naglalabas na rin siya ng bulaklak, ng bunga na, ng dahon na maganda. So ibig sabihin, yung dahon na yan, wala nang mites. Kaya umuunat na siya, wala na siyang saking insect. Yung mites kasi mga ka-agri ay saking insect. So makikita ang development nito. Ayan, kapag siguro 2 to 3 weeks mga ganun mga ka-agri, para makita talaga na full recover siya. Pero kahit ganun, basta magkakaroon ako ng ano tawag dito, yung extra time, pupunta ako rito para
i-update kayo mga ka-agri. Etong kagandahan, no. Saka malalaman nyo talaga na mites. Kasi nga, kahit na kulot siya, namumunga siya. Itong sultan. Ayan, no. Ibig sabihin, mites talaga yung naging diferensya niya. Ayan. So, yun. Magpapapitas na rin tayo rito sa may sultan natin mga ka-agri. Kasi may mga hinog-hinog na siya. Ayan, no. Ito yung bunga ng sultan natin mga ka-agri. Pero sabi ko nga, sulit na rin siguro sa may bunga ng sultan na to. Ayan. Makuha lang natin tong mga bunga ng sultan na to, sulit na tayo. Kasi nga, ang presyo rito ay 350 mga ka-agri. Sa lugar namin. Ayan, no. Meron na siyang ganyan. Kaya 3 days pa lang naman mga ka-agri, kaya maliit pa. Kaya huwag nating asahan na sobrang laki na ng ilalabas niyang dahon. Kasi 3 days pa lang. May mga hinog-hinog na siya. Ayan, oh, ang dami ng hinog. Ay, mga pula-pula na yan mga ka-agri. Hinog na yan. Tapos ito. Yan, yung mga ganyan. Pitasin na mga ka-agri. So yun nga, magpapapitas tayo ngayon. At medyo tumatanghali na mga ka-agri. So pupunta na siguro ako muna sa may kwan natin. Sa dryer mga ka-agri, dahil tatanghaliin tayo. Aabutin na naman tayo hanggang anong oras sa isang salang mga ka-agri. May oras-oras kasi yun. Ayan. Marami na siyang bunga na ayan, oh. May mga bunga-bunga na siya. So inuubo na rin ako mga ka-agri kasi nga yung ipa doon sinusunog. Kaya makikita nyo sa may short video ko mga ka-agri, kung bibisitahin nyo yung sa short video ko, andun yung ginagawa ko doon sa bodega. Ayan, no. Marami na rin siyang bunga. Yung panigang mga ka-agri, ito yung panigang na naligaw. Papakita ko sa inyo. Mas matibay talaga sa kulot yung panigang mga ka-agri kaysa dun sa sultan. Yung sultan medyo mahina talaga pagka nangulot. Ito yung panigang, oh. Ayan. So yun lang mga ka-agri. Abangan nyo na lang kung ano yung susunod na ay kung may gagawin naman ako rito mga ka-agri. Katulad nga ng bukas, i-update ko na lang kayo. Yung hindi ko kayo may update, pero sasabihin ko na pala ngayon mga ka-agri na bukas ay mag-aabono tayo. Ang i-aabono natin bukas mga ka-agri ay yung triple 14 mga ka-agri. Kung ano yung maganda, kung triple 14 ba o yung nitrabor, sa dalawa. Pero sa tingin ko mga ka-agri, mas maganda triple 14, tapos haluan natin siya ng sulfate para magkaroon siya ng magandang dahon mga ka-agri. So triple 14 sa sulfate yun ang sa tingin ko na paghahaluin natin bukas. Ayan. Ayun yung mga bunga niya mga ka-agri. So ayun mga ka-agri, sa susunod na lang ulit na update. Basta pag may gagawin naman ako rito, i-update ko kayo mga ka-agri. So yun, lagi ko lang kayong i-update. Tapos wala tayong itatago dito. Kung hindi natin siya magagamot, makikita ninyo pero sa tingin ko naman ay maaayos naman to. So yun lang mga ka-agri, maraming salamat sa inyo.